Welcome back again guys to my channel. This is Janel Idanyo. At sa video kong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-check kung available na po ang plate number ninyo sa LTO. Click po natin ang Google Chrome. Ayan po. Ngayon po guys, nandito na po tayo ngayon sa dashboard po ni Google Chrome. Dito po sa search engine po ni Google Chrome, i-type lang po natin ang LTO. So pag-type natin dyan guys, sa baba po, automatic lumalabas po ang ltotracker.com. So, yan po ang i-click po natin. Click po natin yan. So, dito po, ano lang po natin ito guys, i-click lang po natin yung got it. Ngayon po, dito po, sa portion na to, kailangan po natin fill upan ito. Ilagay lang po natin dyan ang license number po natin dyan. Ayan po, i-type lang po natin dito ang ating license number. Make it sure guys, kailangan tama po yung nilagay po nating license number para po madali pong ma-detect po ni LTO. Yan, type lang po natin. Yan, panoorin nyo lang po ito guys para po alam nyo talaga at madali na lang po nating matrack yung plate number natin kung available na po. So after dyan, scroll up naman natin dito sa bandang baba. Itong guys, hiningi po dito guys yung birth date po natin. Yan, i-type lang po natin dyan. Kailangan po guys, wag po tayong magkakamali dito dahil po para po mas mabilis matrack ni LTO. Then click natin yung box sa gilid. Yan. So ngayon po, dito naman po sa baba, i-click naman po natin itong naka-highlight na blue. Ayan. So dito naman po guys, so basahin lang po natin sa taas sa portion na to, please complete your information. So ang ibig sabihin dito ay kailangan kumpletuhin muna natin yung information natin para po mas mapapadali na po yung pag-track po ni LTO po sa plate number po natin. So dito guys, ilagay lang po natin yung natin, first name natin. Yan, type lang natin dyan. Then dito sa baba naman, middle name. Yan. Kailangan po guys, talagang pipil-upan natin lahat dito, yung mga hinihingi po ni LTO para po mas madali po tayong matrack ni LTO kung available na po talaga yung plate number po natin. Ayan. So dito naman sa fixed names guys, kung sakasakaling wala po kayo sa fixed name, so okay na po yung NA. Automatic na yan nakalagay. Then pati yung email address natin. Then, dito naman sa baba, type natin ang mobile number natin. So, ayan po, So, after natin ma-type dyan, ayan po, scroll up lang po natin pataas. Ayan. Dito naman po, hinihingi naman po dito ni LTO ang LTMS client number. So, saan po ba ito makikita ang LTMS client number po natin? Doon po yan makikita sa inyong official receipt. Nandoon po yan nakalagay ang LTMS client number po natin. Yan, type lang po natin dyan, Yan, kumpletuhin lang talaga natin dyan, guys, Kailangan po, hindi po tayo magkakamali. Yan. So, after dyan, pag once na type na natin dyan, so dito po kasi sa baba guys, automatic po na nag-generate na po dyan yung license number natin at saka date of birth po natin. So after natin mapilapan lahat yan, click po natin submit. Dito naman po sa portion na to, nakalagay po dito, before proceeding, please make sure that all the details are correct. So ang gagawin natin dito guys, check po natin guys kung tama na po yan lahat yun, yung record natin, ang nilagay natin dyan, yung pinilapan po natin. So pag once okay na po yan, i-click lang po natin itong proceed. So ayan po So dito sa taas po nakalagay po natin for verification po tayo. So ibig sabihin, maghihintay po tayo pag once na ma-verify na po ni LTO, automatic po mag-i-email po sa atin si LTO kung available na po yung plate number po natin. Kaya po hintayin na lang po natin na mag-email po si LTO sa atin. Napakaganda ng ginawa ni LTO nito guys, dahil po hindi na po hassle sa atin na kailangan pa nating magpupunta po sa mga LTO branch or mag-check po tayo kung available na po yung plate number natin. So dito po, ma-check na po natin. Thank you for watching.